Gusto ni Jesus na mahalin natin siya at sambahin natin siya ng buo at walang kahati. Ganito ang kalagayan madalas na hati ang ating puso sa makadiyos at makamundo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Mula roon si Jesus ay nagpunta sa Capernaum sa Galilea at nagturo sa mga tao ng araw ng pamamahinga. Namangha sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan ang kanyang pananalita. May isang lalaki noon sa sinagoga na sinasapian ng masamang espiritu. Sumigaw ito ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Subalit sinaway siya ni Jesus, "Tumahimik ka, lumabas ka sa taong iyan." At nang mailugmok ang lalaki sa kanilang kalagitnaan, lumabas ang demonyo sa kanya nang hindi siya sinasaktan. Namangha ang lahat ng nakasaksi kaya't nasabi nila sa isa't isa, "Ano ito? Makapangyarihan at mabisa ang kanyang salita." Nautusan niyang lumayas ang masasamang espiritu. At lumalayas naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay undivided. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganon din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Shout out lang sa lahat ng mga estudyante, mga teachers ng St. Mary's Academy sa Caloocan. Salamat po sa inyong pagsubaybay at panunood ng Word of the Day. Mga kapatid, gusto tayong mahalin ni Jesus ng buo. Pero gusto rin ni Jesus na mahalin natin siya ng buo. Walang kahati. Wala tayong duda. Pag nagmahal ang Diyos, buo talaga. Pero ang problema, tayo kapag nagmahal, maraming kahati. Ang hirap po magmahal ng buo. Dahil minsan, napapalingon, nahahati ang atensyon. Pero tingnan natin yung kwento ngayong araw na ito sa ating gospel. Sa sinagoga, si Jesus ay may pinalayas na masamang espiritu. Kung ating pagninilayan, pwede ba yon na isang taong sinasaniban ng masamang espiritu, abay magsisimba? Parang hindi yata. Di ba ang masamang espiritu nga ay aayaw makinig ng salita ng Diyos, ay lalo na sa panahon natin ngayon, hindi yan tatanggap ng komunyon. Nung minsan lang, may napanood ako sa Facebook, sa video na isang nangumunyon at nang tanggapin niya si Jesus sa Eucharistia, abay nagpubumiglas at umalulong na parang aso. Pwede ba yon? Siguro magandang tingnan natin sa mas malalim na pagtingin. Tingnan natin yung ating sarili. Di po ba? Tayo naman, nagsisimba. Gusto nating mahalin ng Diyos at walang duda na tayo naman ay nagmamahal sa Diyos. Pero kung ating titingnan, tayo rin sa ating sarili, nagsasabing
nagsisimba, sumasamba sa Diyos, nagmamahal sa Diyos. Pero, hindi pa rin natin maiwan yung ating mga kasalanan. Meron tayong mga kasalanan na binabalik-balikan o kaya naman ay dala-dala natin. Kaya nga minsan, tayo kapag nangungumunyon, tayo'y nakukonsensya kasi tumatanggap pa rin tayo ng katawan ni Kristo kahit na tayo'y may kasalanan. Divided, di po ba? Para bang sumasamba ka sa Diyos, at the same time, hindi mo maiwan yung iyong Diyos-Diyosan. Marami ho ang ating mga Diyos-Diyosan ngayon. Hindi man tayo literal na sumasamba sa mga idols, pero yung uri ng ating pamumuhay, pwedeng maging idol natin ay yung ating mga favorite sins, yung ating pagkamakasarili, yung ating kayabangan, o kaya naman yung pera ang siyang nagiging Diyos na natin, yung trabaho na, at iba't iba pa, no? Na kung saan hindi natin maiwan-iwan. Meron din tayong mga bisyo, na itong bisyong ito ang nagiging Diyos-Diyosan na natin. Bakit? Kasi binabalik-balikan, doon na umiikot yung buhay natin, parang yun na yung sinasamba natin. Pagkatapos nating magsimba, pupunta tayo sa ating bisyo. Minsan nga habang nagsisimba, iniisip pa rin natin yung ating mga bisyo, yung ating mga hindi dapat ginagawa, yung ating mga dapat sanay atin nang iniiwan. Di ba? Meron tayong struggle dyan. Kaya nga, mga kapatid, ito yung sinasabi rito sa ating gospel, na kung gusto nating sumampalataya, gusto nating sumunod kay Jesus, gusto nating mahalin ng Diyos, ang gusto ni Jesus, mahalin natin siya ng buo. Kaya nga gustong palayain tayo ni Jesus mula dito sa idolatry na to. Palayain tayo sa masamang espiritong nagpapahirap sa atin, sumisira sa atin, sa masamang espiritong nakaka-impluwensya sa atin. Kailangan natin si Jesus. Kung gusto nating mahalin natin siya ng buo, si Jesus din naman ang may kakayanang gawin yun. Naalisin tayo mula sa mga bagay na naghahati sa ating puso. Sa mga bagay na nangliligaw ng ating puso. Kaya nga, mga kapatid, no, huwag tayong matakot kay Jesus. Maraming mga tao ang natatakot lumapit kay Jesus dahil hindi sila handang iwan yung mga dapat iwanan. Mahalaga yung ating paniniwala, pananampalataya natin kay Jesus na siya'y may kapangyarihang palayain tayo, alisin sa atin ang masamang impluwensyang ito upang sa ganoon magawa nating mahalin siya ng buo. Maibigay natin yung ating sarili sa Kanya ng buo. Maialay natin ang ating sarili sa Kanya na hindi hati, hindi pira-piraso, kundi buo. Si Jesus din ang makagagawa nito. Kaya wag tayong matakot lumapit kay Jesus. Tutulungan ka niya. Palalayain ka niya. Gagabayan ka niya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, hati madalas ang aming pag-ibig sa iyo. Ang aming atensyon, ganun din ang aming pagbibigay ng sarili. Dahil sa maraming bagay, dahil sa impluwensya ng kasamaan, dahil sa aming pagkamakasalanan. Tulungan mo po kami, pagalingin mo kami, palayain mo kami, upang kami matutong magmahal sa iyo ng buo at hindi hati. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.